Kung halimbawa, pinuntahan kayo ni Pinoy sa inyong bahay, at sa hindi nyo inaasahan, binigyan kayo ng 1,000,000. 1,000,000 piso. Tatanggapin nyo ba? Matutuwa ba kayo doon? 1,000,000? Natural. Eh kung hindi nyo tinanggap at hindi kinaliwala, ano kaya mangyayari? Hindi nga, pagka manghinayang, ayaw mo nga eh. Siyempre, magtatampo si Pinoy, magagalit. Ito'y insulto sa kanya. Ito'y kawalang paggalang sa kanya. Ito'y kawalang paniniwala sa kanya. Alam niyo ba na ang Panginoon ay nag-aalok sa atin ng higit pa sa 1,000,000? Higit pa sa 100,000,000. Higit pa sa buong kayamanan ng sanlibutan. Dahil ang sinasabi sa banal na kasulatan, makamtan naman ang lahat ng kayamanan sa buong daigdig, ngunit kung maliligaw ang iyong kaisa-isang kaluluwa, ay walang halaga ang kayamanan. Sa makatwid, ang pinakamahalagang dapat tanggapin ng tao ay ang inaalok ng Diyos na kaligtasan. Higit pa ito sa 1,000,000. Dahil ang 1,000,000, pag namatay ka, wala na. O di kaya pag di sa lupa, madaling maubos yan. Pero yung buhay na wala hanggan, mananatili hanggang sa walang hanggan. Nasa Biblia, sa ating pag-aaral, ipinakilala sa atin na si Kristo ay ang salita. Naalala niya? Siya ang salita at kasama ng Diyos ang salita. Right? At ang salita ay Diyos. Sino nga itong salita? Si Kristo. Now, bakit sinabing salita? Sapagkat ang salita ang naglalahad o nagpapayag ng isipan ng tao, kalooban ng tao. Si Kristo ang salita ng Diyos, sa makatwid, siya yung maglalahad ng kalooban at plano ng Diyos para sa atin. At nakita natin na ang salita ang siyang lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Kung walang salita, walang anumang nalikha. Diba? Sa pamamagitan ng salita. Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, halimbawa, pupunta ako ng Makati, hindi ako makakarating Makati kung wala akong sasakyan. Kung may sasakyan ako, makakarating ako ron. Kaya masasabi ko, sa pamamagitan ng sasakyan, nakarating ako ng Makati. Ganon din ang Diyos sa pamamagitan ng salita, nilikha niya ang lahat ng bagay. Yun ang plano at kalooban ng Diyos. Pero kulang pa yun. Ang salita ang nagpapayag kung ano yung kalooban ng Ama sa bawat makasalanan. Iligtas. At sa pamamagitan ni Kristo, siya ang tagapagligtas. Siya ang namatay sa krus. Siya ang nagdusa. Yung kalooban at plano ng Diyos para sa makasalanan sa pamamagitan ni Kristo, yun ay natupad. Siya ay nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang mga tao na makasalanan. Yun yung sinabi sa John 3:16. Nalala yung John 3:16? Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sa pamamagitan niya, ang sino mang sumampalataya ay maliligtas at hindi mapapahamak. Kaya ang layunin ng pagdating ni Kristo sa mundong ito ay upang tulungan ang mga tao na makilala ang Diyos. Ay hindi lang yun, tulungan din ang mga tao na magtiwala sa Diyos. At ikatlo, tulungan ang mga tao na maligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, kung ang Diyos nag-alok sa atin ng higit pa sa 100,000,000,000 at bilyon na walang iba kundi si Kristo, ano ang tugon ng tao dito kay Kristo? Anong tugon? Now, isinulat dito ni Juan kung ano yung tugon ng mga tao. Basahin natin
ang John chapter 1 verse 10 hanggang 13 at lumaktaw tayo sa verse 16. Ganito ang sinasabi ng John chapter 1 verse 10 to 13 and 16. Nandiyan na kayo? Tsakin natin na makikita ninyo sa inyong Biblia ang ating babasahin. Okay. Kung nandiyan na kayo, sabayan niyo ako sa pagbasa ng inyong mga mata, babasahin ko sa pamagitan ng aking bibig. Ganito ang sabi. Siya noon ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Na ipinanganak hindi sa dugo at sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Verse 16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ito ang salita ng Diyos. At titignan natin dito ang dalawang tugon ng tao tungkol kay Kristo. Bago lahat, tayo ay manalangin. O Amang Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat wala pong ibang daan, katotohanan at buhay maliban kay Kristo upang ang aming panalangin ay makarating sa inyo. Tulungan niyo kami sa aming pong pag-aaral ng mga salita ninyo, Panginoon, na may kaugnayan sa pinakadakilang kayamanan na maaaring matanggap ng mga taong tulad namin ng mga makasalanan. Tulungan niyo kami, ipaunawa niyo sa amin ang dakilang pagpakalang ito. Ito, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So nabasa natin sa verse 10 hanggang 13, mayroong dalawang tugon na isinulat si Juan sa mga tao. Now, nakita natin si Kristo ay salita ng Diyos, nagkatawang tao, ngunit siya Diyos, upang gawin ang kalooban ng Ama para sa mga makasalanan tulad natin. Pero makikita natin ang dalawang tugon. Ano yun? Mayroong tumatanggi sa Kanya. Pero ikalawa, mayroon din namang tumanggap sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa mga tumatanggap. Isa-isahin natin, sino ba itong mga hindi tumanggap sa Kanya? O sa negatibo, tumanggi sa Kanya. So tignan natin ang pagtanggi ng ilang tao. Now sa kabila ng kung sino si Kristo, hayag sa mga tao, maaaring narinig ng lahat ng tao kung sino si Kristo, siya'y salita, kasama ng Diyos ang salita, siya'y Diyos, siya'y tagapaglikha, at siya pa ang tagapagligtas. At sa kabila ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, alam ng lahat ng tao yan. Kahit bata, alam ng bata yan. Pero patuloy siyang tinatanggihan ng ilan. Kaya sa pagtangging ito, masasabi natin ang tatlong bagay. Una, ang pagtangging ito ay hindi mapapatawad. Hindi mapapatawad kailanman. Tulad na sinabi ko kanina, kung bibigyan ka ni Pinoy na 1,000,000 at tinanggihan mo, aba, hindi ka mapapatawad nun. Di ba? Ganon din naman sa kaligtasan na kapag tinanggihan mo ang kaligtasan, walang iba kundi si Kristo, ay tsak wala kang kapatawaran, ikay patungo sa impyerno. Ganito ang sabi sa verse 10 na ating binasa. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayunmay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Pag sinabi pong hindi nakilala, hindi ibig sabihin na hindi kilala si Jesus, kundi ayaw nilang tanggapin si Jesus. Marahil sinasabi mo tinatanggap mo sa Jesus.
Pero hanggang saan? Sa isipan, sa salita. Pero yung buhay natin, patuloy pa rin tumatanggi sa Diyos. Sapagkat ang totoong pagtanggap sa Diyos ay dapat nakikita sa ating buhay. Pero maraming kumikilala kay Jesus na tinatanggihan siya bilang kanyang tagapagligtas. Sa kabila na ang Panginoon, ang sabi sa ating text, naririto siya sa kanyang sariling bayan, pero kanyang bayan ay hindi siya kinikilala. Alam natin, unang-una rito, yung bayan niyang si Hudyo. Pero hanggang sa ating panahon ngayon, ganun din ang ginagawa ng tao. Bagamat nakikita nilang lahat ng sansinukob, gawa ni Kristo yan. Sila'y humahanga, napapamangha sa dakilang gawa ng Diyos, pero hindi sila tumatanggap kay Kristo. Patuloy pa rin nilang tinatanggihan ang katubusang ginawa ni Kristo. Yan yung una, no? Ang pagtanggi na ito ay hindi mapapatawad. Sapagkat, ikalawa, ang pagtanggi ito ay hindi mula sa kamangmangan. Walang malay ang isang tao. Hindi mula sa kamangmangan. Sa totoo, kilala nila si Jesus. Pinagdidiriwang pa nga eh. Kinasasabikan pa nga ngayong Disyembre. Kahit mismo mga paslit, alam nila si Kristo. Kaya hindi po kamangmangan ang kanilang pagtanggi. Alam na alam mo. Tulad ng pera. Alam na alam mo 1 milyon binibigay sa iyo. Pag hindi mo tinanggap yan, hindi mo sabing, mangmang yan eh. Walang alamag, walang alam yan. Imposible yun. Makakita ka ng piso sa daan, may pupulutin mo kahit 25 eh. Kahit walang pinag-aralan, gaano pa kayo 1 milyon? Sa bawat daan, nakikita natin, maraming nangangarap tungkol kay Jesus. May mga Bible study, may mga nagsishare ng mga pamphlets, pero tinatanggihan. Hindi ang kamangmangan. Ang mundo ay napakaraming alam. Punong-puno ng edukasyon. At napakatataas na prioridad sa mundo ang edukasyon. Sabi nga ng ating mga politika, kung walang edukasyon, walang pagpunlad ang ating bansa. Sapagkat kung walang malay, walang pinag-aralan ang mga tao, paano sila umunad? Paano sila makapagtatrabaho? Kaya napakataas pong prioridad sa mundo natin ang edukasyon. Pero sa lahat ng kanilang kaalaman, hindi nila nakuha ang pinakamalaga. Ang pinakamalaga ay walang iba kundi si Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa 1 Corinthians 2:8. Ganito ang sabi, walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakaunawa nito. Sapagkat kung naunawaan nila, ay hindi sana nila pinako sa krus ang Panginoon ng kalulatian. Nakita nyo? Mga pinuno na matataas, matatayog ang kaalaman, matataas, bantog na mga tao, sila pa yung nanguna para ipapako si Kristo sa mga tuwid. Hindi na kilala si Diyos, si Kristo, kaya hindi nila tinatanggap si Jesus. Kaya lahat ng mga institusyon, lahat ng mga matataas na mga eskwelahan sa buong daigdig ay mahatulan sa kabiguang ito. Sapagkat sa eskwelahan, hindi tinuturo kung sino si Jesus. Lahat ng learnings, lahat ng pinag-aaralan, mga master ng iba't ibang kaalaman, mga tao ito, pero minsan hindi nila tinatanggap si Kristo. Pero kilala nila si Kristo. Kaya ang pagtangging ito ay hindi isang kamangmangan. Kaya mananagot sila. Kaya ba kilala si Jesus? Pero bakit hanggang ngayon hindi pa kayo nagpapasailalim sa kamay ni Kristo, sa kanyang mga aral? Ba't hindi pa niya sinusuko ang inyong buhay sa kanya? Kung talagang kilala niyo si Jesus. At ikatlo, ang pagtanggi ito ay isang malaking insulto sa Panginoon. Tingnan niyo ang sabi sa verse 11. Siya'y nagparito sa kanyang sariling tahanan. Sariling tahanan niya ang mundo sapagkat siya naglikha nito. At bago pa lamang tayo isilang sa mundo nito, si Kristo ay naririto na nagpapakita na sa mga lumang panahon, libu-libong taon, nagpapakilala siya. At kinikilala siya na siya ay Diyos. Kanya ang mundong ito. Ang sabi, siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Nakakalungkot pa ito.
Kaya malaking insulto ito eh. Halimbawa, si Pinoy na naman, o di kaya si Duterte na kaya. Yun na yata magiging susunod ng presidente. Medyo mataas sa rating sa Pulse Asia eh. Biglang na sapawan si Po. Aba, kung ba bumisita sa bahay mo, sino ka ba? Di ka pwede sa bahay ko. Ano sabihin ni Duterte? Papatay kita. Insulto yan. Di ba? Eh kung yung mismo nag-alok sa iyo ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, Presidente ng mga Presidente, ano ang masasabi ng Diyos kung ayaw mo siyang tanggapin? Di ba yan ay insulto? Pero patuloy sa araw-araw na iniinsulto ng Diyos. Kasi mas mahalaga sa mga tao ang bingo, ang madyong, ang sugal, ang ilong, pero wala silang pakialam pagdating kay Kristo. Yan ay insulto. Mga kaibigan at mga kapatid, yan po ay isang malaking insulto. At yan din ang problema sa ating panahon. Tingnan nyo ang sabi sa Romans 1:18. Kaya tayo punong-puno ng mga pasakit, punong-puno ng mga karamdaman na hindi na ngayon mabilang, maraming namamatay, mga sakuna, iba't ibang lindol, mga tsunami. Hindi po nagkakaroon yan. Hindi nagkakaroon yan. Bakit po? Ganito ang sabi sa Roma 1, versikulo 18. Babasahin na natin ang hanggang 23. Bagamat buong kabanata nagsasabi po rito tungkol sa galit ng Diyos. Ganito ang sabi sa 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng talikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil nilang katotohanan. Nakita niyo ba ito? Galit ang Diyos sa kasamaang ginagawa ng mga tao, panghuhuda, pamamatay, pagsisinungaling, pagmumura, lahat yung mga kasamaan yan. Pero ayaw lang tanggapin yun. Pinipigil nilang katotohanan. Alam nilang katotohanan na si Jesus ay tagapagligtas, pero sinisiil nila yan. Pinipigil nila, ayaw ko niyan. Eto, murahan. Bangayan. Yun ang kanilang ginagawa. Ang sabi sa 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay naunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Nakikita natin ganda ng langit. Sinong Ricardo? Wala kang madidalang hindi mo kilalang Diyos. Bakit ka dalawang paa? Bakit may dalawang mata? Gawa ng Diyos yan. Hindi na bala. Ang alam natin, binhi ng lalaki, tatay natin, nanay, ay nagkasundo. Pero sinong gumawa doon para maging tao? Ang Diyos pa rin. Kung paanong nilikha ng Diyos ang unang tao si Adan mula sa alabok, at si Eva naman ay nilikha ng Diyos mula sa tadyang ni Adan, ganon din tayo, nilikha din tayo mula sa binhi ng ating mga magulang. Siya pa rin ang nagbigay sa atin ng hininga. Kaya hindi natin pwede sabihin, hindi ko kilala ang Diyos. Mismo sa puso mo, kilala mayroong Diyos. Ang sabi sa mula pa ng likain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan kapag ka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakikita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dahilan. Pag ikaw isang ina, nanganak na isang bata, nakikita mo kapangyarihan ng Diyos. Wala kang may dahilan. Pag ikaw ay nasugat at gumaling, gawa ng Diyos, wala kang may dahilan. Kaya sa verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at mga puso nilang walang katuturan. Nagdilim. Ano sinasabi ng tao? Nasa tao naman yung alam ko ng Diyos. Pero akong pahala sa buhay ko ay yung pangangatwiran. Wala kang madadahilan. Kaya dito, sa pag-aakalang marunong, ngunit sila naging hangal. Maraming kong tao. Alam ko yan, pre. Alam ko yan, pre. Oo, alam ko yan. Siya ko hindi ka. Oo. Nagmamarunong, pero sabi, nagiging hangal. Bakit kanyo? Sundan natin sa 23.
Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imahen na kahawig ng tao na nasisira. At ng mga ibon, na mga hayop na may 4 na paa at ng mga gumagapang. At kung babasahin pa natin dyan, inisa-isa ng Diyos, kung ano yung kinikilala ng tao ng Diyos, yung mga bagay na mayroong simulat katapusan, mga imahen, yun ang kanilang pinasalamatan kapag nalunod sa barko at nakakahawak ng isang poste, pinasalamatan yung poste, imbis ng Diyos na nagligtas sa kanya. Walang madadahilan ng tao. Kaya ang Diyos, araw-araw, ang kanyang puot ay nahayag sa ating kalagitnaan. Anong solusyon dito, mga kapatid? Alam nyo, kung ang bayang Israel na ngayon ay panay ang gera, kung kikilalanin lamang nila na si Kristo ang kanilang tagapagligtas, magkakaroon ng kapayapaan. Bakit? Si Kristo po ang kapayapaan. Jesus Christ is the Prince of Peace. Sa Palestino niyan, yan ang lupang pangako ng Diyos noong unang panahon. At ang nakatira na dyan ay mga Israelita. Pero ngayon, sari-sari na, iba-ibang mga tao na ang nakatira dyan. Pero kung tatanggapin lamang ng mga Hudyo na si Kristo ang kanilang tagapagligtas, magkakaroon po ng kapayapaan. At kung tatanggapin mo rin si Kristo na bilang iyong tagapagligtas, lahat po ng iyong mga kabigatan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi mo sinasabing yayaman kayo, asenso kayo, kundi magkakaroon kayo ng kapayapaan sa inyong mga kapwa. Yun ang pinakamahalaga eh. Kahit na tayo po ay talagang tinatambakan ng iba't ibang problema sa mundo ito, pero kung ikaw mayroong kapayapaan, aba, matatanggap po natin problema. Di ba? Halimbawa, yung nangyari sa amin sa Pasay, nung magkalindol nung araw na ano bang year yun, na bumagsak yung Ruby Tower, tinawag po lahat ng mga bata, dito kayo, magtipon tayo dito sa gitna na isang compound na walang puno, may mga santol, umuga yung santol, saka yung bahay namin, at lahat umiiyak ang mga tao, mga matatanda na nagtipon doon. Iba humiga, nakadapa. Ako rin humiga rin. Pero tignan ko yung langit, aba hindi naman gumagano yung langit. Yung paligid namin ang sinasayaw-sayaw. So makikita natin dyan, kung tayo mayroong langit sa puso natin, kahit alugin pa tayo ng iba't ibang problema, meron kang kapalatagan. Napakalaga. Kaya ano po yung makikita natin pagtanggi kay Jesus? Una, walang kapatawaran ito. Ikalawa, hindi kumula sa kamangmangan. At ikatlo, insultong malaki sa ating Panginoon. Pero ikalawang punto sa ating pag-aaral, tingnan mo natin, mayroong mga tumanggap. Purihin ng Panginoon, mayroong tumanggap. Baka ikaw ito. Yung mga tumanggap man, baka ikaw pa. Pero may pag-asa pa rin na tanggapin mo. Ang sabi sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ano sabi ng mga tao? Lahat ng tao anak ng Diyos. Di ba? Lahat ng tao anak ng Diyos. Nagkakamali po tayo dyan, sapagkat dito ang sinasabi, lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus, siya lang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid, ano mga tao? Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Mga nilikha ng Diyos. Kaya anak din sila sa pagkalikha, dahil sila nagmula sa Diyos. Pero pagdating sa kaligtasan, sila hindi anak ng Diyos, sapagkat ang tunay na anak ng Diyos ay yung mga tumanggap at sumampalataya kay Kristo. Sino ulit si Kristo? Ang salita, nagkatawang tao, tagapaglikha, at tagapagtubos. Yan si Kristo. So, tignan natin. Ano ang kanilang magiging kalagayan kapag tinanggap nila si Jesus? Magre-resulta ito sa dakilang pagpapala na maaaring makamit ng isang tao. Higit pa sa 1 bilyon. Dahil buhay ngayon, hanggang sa kabilang buhay,
kasama mo ang Diyos at hindi ka mapupunta sa kapamakan. Pero magkaroon ka ng milyon ngayon. Nakita niyo mga nanalo sa loto? 3 buwan lang, ubos na. Di kaya pagbaba pa lamang doon sa kubrahan, pinatay na. Paano ka magkaroon haba ng buhay dyan? Samantalang kung buhay na walang hanggan, walang makakaagaw nito sa iyo. Yung pong pagiging karapatan ng pagiging isang anak ng Diyos. Gaano kahalaga sa inyo na magkaroon kayo ng karapatang bumoto dito sa Cavite? Mahalaga eh. Kasi kung hindi ka butante rito, hindi ka kinikilalang taga Cavite. Wala kang mga pribilehiyo. Kaya pila-pila ang mga tao talaga pawis. Katulad kanina, pinunta namin sa Comelec, napakaraming tao. Gusto nang i-claim ng kanilang karapatan na sila ay bahagi ng Cavite. Mahalaga sa kanila, gaano pa kaya ang ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos sa langit? Mas napakahalaga yun kaysa sa pagiging Caviteño lamang. So, yung mga tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibinibigay o nilalagay tayo na isang kapamilya ng Diyos. Kapuso pa ng Diyos. Ano pa? Kapatid ng Panginoon. Diba? Lahat na. Hindi ka lang channel 2, channel 7, at channel 5. Lahat nasa iyo na. So, sino ang mga tumatanggap nito? Tignan natin muli ang ating text, verse 12. Subalit lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Uy, napakadali pala. Tumanggap lang kay Jesus at sumampalataya sa Kanyang pangalan, aba, binigyan na sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Subukan niyong pumila sa bigas. Bago kayo makapila sa bigas, kailangan pumunta kayo sa barangay, di ba? Mayroong mga ID binibigay, lahat ng requirements kailangan mong pumunta. Hindi ka basta-basta pumila ro na sa sahod, akin na yung bigas ko. Ganon din sa pagiging anak ng Diyos. Hindi pwede sabihin, ako naniniwala na. Okay, so tinanggap ko na si Jesus. Hindi ganun kadali. Pag sinabing tumanggap, aba, buong puso't kaluluwa mo, tinatayo mo ang iyong kaligtasan, pati ang iyong pamilya. Pag sumasampalataya ka, walang silbi ang lahat ng bagay sa mundo ito, basta nakasentro ang paniniwala ang kay Jesus. Dahil kung mayroon kang kaagaw na pininiwalaan, hindi yun ang tinutukoy sa talatang ito. Kundi, ang sabi, ang sumampalataya kay Jesus. Na paano ka sasampalataya sa isang taong hindi pa kilala? Di ba? Hindi ka sasampalataya eh. Aba, may kumatok sa iyong bahay. At sabihin, ako ay taga-munisipyo. Kailangan mong inspeksyon yung pala ninyo. Baka mamaya, butas yung mga host dyan. Pagbabayad ka, magmumulta kayo. Hindi ka basta-basta maniwala naman. Katulad yung illustration ko nakaraan, na mayroong tumawid doon sa isang falls, isang pagpalagay natin pangsanghan falls na lang, sa kabila, at ito ay wire lang. Tatawid siya ron, maaari siyang babagsak at mamamatay yung taong ito. Kaya mga tao sa bawat kabila, ay nanonood sila, talagang excited sila. Kaya ng taong na tumawid. Sabi niya ba, kaya-kaya, maglagay ka lang ng kawayan, manimbang ka. Pero kaso lang, tatawid siya nakasakay sa isang bisikletang isa ng gulong. Aba, mahirap yan. Pero maraming naniniwala at maraming kanilangan. Pero nung tumawid yung tao, sabi mga tao, yay, galing, galing. Kabilang dulo naman, sabi nung isang taong tatawid, naniniwala ba kayo na pwede akong bumalik doon? Ano siguro mga tao? Yay! Naniniwala kami! Nakita na namin! Napatunayan na namin! Naniniwala kami! Sige, kung naniniwala kayo, sumakay kayo sa likod ko. Kahit isa lang. Wala nang umimik. Maraming naniniwala sa Diyos, pero kapag ibigay na ang kanilang buhay, ang kanilang kinabukasan, wala nang naniniwala. Mahirap to. Pag ako naging Kristiyano, marami akong bibitiwan, mga bisyo.
mawawala ang mga barkada ko. Wala kang paniniwala. Pero sa lahat ng mga tao, mayroong isa, bata. Ako po, naniniwala sa inyo na kahit sasakay ako sa likod ninyo, matatawid nyo pa rin pabalik ito. Sabi ng mga tao, naniwala batang ito kasi siya nakam ng ulo. Hindi po. Kilala ko po yung tao yan dahil tatay ko. Ganun din, kung kilala mo si Kristo sa mga salita, itong pangangaral na ito, magkakaroon ka ng totoong pagkakilala sa Kanya hanggang sa ikaw ay magtitiwala. Kaya huwag kayo maniwala sa mga pastor. Isang dalong mo lang, alika, sino may problema at gustong tumanggap kay Kristo, lumapit, sumunod sa panalangin. Ganun ba yun? Hindi. Kailangan makilala mo, mapatunayan mo hanggang sa magtiwala. Ganun po. At yan ay sa magitan ng pangangaral. So ano po ang bunga ng pagtanggap? Verse 16. Pagka tinanggap ko na, anong bunga? Ang sabi sa 16, at mula sa kanyang kapuspusan, ay tumanggap tayong lahat. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ano ibig sabihin nun? Mula sa kanyang kapuspusan. Ibig sabihin, mula sa kanyang buong kayamanan, mula sa Diyos. Kapag tinanggap mo ang biyaya, anong biyaya yung tinanggap mo? Pagka tinanggap mo si Kristo, anong biyaya yun? Kaligtasan. At sa iyong kaligtasan, mayroon pang mga biyayang darating sa iyo. Tinanggap mo ang biyaya, sa araw-araw, tatanggapin mo pa ang iba't ibang biyaya dahil ikaw ay inaring anak ng Diyos. Yun po yung sinasabi nito ng talata. Mula sa kanyang kapuspusan, mula sa kanyang kayamanan sa langit, ay tumanggap tayong lahat. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kaya araw-araw, ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Nakatitiyak ka sa iyong relasyon sa Diyos. Anumang oras mamatay, pumikit ang mata mo, alam mong biyaya ng Diyos, ikaw ay kanyang dadalhin sa kanyang kariyan at hindi ka pupunta sa kapamakan sa tinatagatan. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, dalawang bagay lang paalala ko sa inyo. Unang-una, wala nang pinakamapalad na tao sa mundong ito, kundi ang maging isang anak ng Diyos. Wala nang pinakamapalad na tao sa mundong ito, kundi ang maging anak ng Diyos. Maring anak ka ng iyong tatay at nanay, pero hindi ka mapalad dyan. Mapalad ka na binuhay ka, pero ang Diyos pa rin nagbuhay sa iyo. Pero yung magkaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos, sa lahat ng tao sa mundo yun, ikaw lang yung pinakamapalad. Dahil marami ang tumatanggi. Pero ikaw, tumatanggap. Totoo bang tumatanggap kayo? Tatanggapin mo ba si Kristo? Paano matanggap? Kailangan kilalanin niyo muna. Huwag kayong magpakawala na kayo'y nandyan palagi sa pangangaral upang makilala niyo pa ng lubos ang Panginoon. Nang sa ganun, tumibay ang inyong panampalataya. Kaya ang inyong panampalataya hindi lundag sa dilim. Marami kasi nang sabi, basta kahit ano mangyari, ako naniwala sa Diyos. Pero tanong natin, saan batay yung iyong paniniwala? Hindi, sinabi ng nanay ko ito eh. Sabi ng sabi ng ganito, sabi ng rally sa Luneta. Mabuhay na dahilan ng pagtitiwala. Ang tamang pananampalataya, bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang siyang magbabago sa iyo. Ipapanganak ang muli. 1 Peter chapter 1 verse 23. Nasa pamamagitan ng binhing walang kasiraan. Ang salita ng Diyos ang siyang magpapanganak sa iyo. Kaya wala nang pinakamapaalad na tao sa balat ng lupa kundi ang maging anak ng Diyos kay Kristo. At ikalawa, wala nang pinakamalaking pagpapalang maaaring matanggap ng tao kundi ang kaligtasan ng Diyos kay Kristo. Marami po ngayon ang mga nagpaplano
na sila'y maupo sa pwesto ngayong 2016. At mahirap mang tayo ay humatol sa ibang mga kandidato, pero kumikilos na sila. Andyan yung mga laglag bala, andyan yung hold-upan, andyan yung ransom, kidnap for ransom, dahil nag-iipon na sila ng pera, ang hangarin lamang makaluklok sa isang posisyon para sabihin sila'y mapala. Andyan yung iba't ibang partido kay Rojas, partido kay Pope, partido kay Duterte, kay sino pa tong babae, isa? Miriam. Bakit? Isa lang ang hangad nila na sila'y makaupo, sapagkat ang makaupo isang masabing pinakadakilang kayamanan. Pero hindi yan. Ang pinakadakilang maaring tanggaping pagpapala ng isang tao, ang siya ay makatanggap ng kaligtasan kay Kristo. Kaya hamon ko sa inyo, mga kapatid, mag-isip kayo. Bulay-bulayin ninyo palagi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos laging nananawagan sa inyo na kayo ay tumalikod sa inyong mga kasalanan at lumapit kay Kristo, tanggapin siya at sampalatayanan siya bilang iyong tagapagligtas. At kapag ginawa mo yan, mapalad ka at pinagpapalad ka. Tayo na lagi. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay, Lord, na kami po, mga tao na ito, mga ordinaryong tao. Kung kami po ay hambing sa buhay po ng mga taong nakakataas ng antas ng buhay, Lord, kawawa po kami. Kami po ay mga samantalan, mga isang tao, mga kailangan magtrabaho pang may susubo. Ngunit, Lord, kung aming pong sampalatayanan ang iyong inaalok, walang iba kundi si Kristo na tagapagligtas ng aming pong kaluluwa. Wala na pong pinakamalagang pagpapala na aling namin matanggap. At wala na pong pinakamalaking kayamanan na maaari namin matanggap ay magkaroon ng totoong kaligtasan kay Kristo. Lord, buhay nito sa puso ng bawat isang narito upang sa ganun, bagamat kami mahirap, ay pinakamayaman kami sa iyong kaya. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.